Samantala may komento ang palasyo kaugnay sa naungkat na issue tungkol sa ilang politikong in support at nagpapalawig ng Chinese propaganda sa bansa. Si Harley Valbuena sa detalye. Harley? Greg, bagamat tumangging pangalanan ay binanata ng palasyo ang mga Pilipinong politiko na umano'y sumusuporta sa naratibo ng China sa West Philippine Sea. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Ito ang iginit ng palasyo, kasunod ng ipinalutang ni Defense Secretary Gibo Teodoro na may mga Pilipinong politiko umano ang tumatanggap ng suporta mula sa China, kapalit ng pagsuporta naman sa operasyon nito sa West Philippine Sea. Ibinahagi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang isang news article hinggil sa pagkakatuklas ng isang UST joint student mula sa isang independent news website ng umano'y army ng Chinese social media trolls na nagpapakalat ng anti-Philippines at pro-Duterte content. Pero matagal na rin anyang napapansin ang isyong ito. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Sa kabila nito, sinabi ni Yusek Castro na hindi pa napapanahong pangalanan ang mga nasabing politiko habang wala pa ring matibay na ebidensya laban sa kanila. Una nang sinabi ni Secretary Teodoro na wala rin silang access sa bank accounts ng mga nasabing halal na opisyal. Greg, sa press briefing dito sa palasyo ay iginit din ni Yusek Castro na totoong lubog sa baha ang bansa at kitang-kita raw ito sa Davao City. Ito ay hinggil sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ang Davao City umano ang epicenter ng korupsyon sa flood control projects at ito ay bilang tugon din sa panibagong banat ng Vice Presidente. Greg?